Totoo po, merong naghudas kay Bato. Hello mga kabibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na tao. Ito kabibig ha. Binuking ni Attorney Harry Roque Kabibig. From a reliable source talaga na kung saan, nako, buti na lang nakatago si Senator Bato de la Rosa. Kasi may nag-booking pala kung saan nakatago si Senator Bato de la Rosa. Trinidor di umano si Senator Bato de la Rosa. Hinudas mga kabibig. And I'm sure alam ito ni Senator Harry Roque, ang senator talaga no? Attorney Harry Roque, we don't know, baka manalo si Attorney Harry Roque soon, di ba? Kung tatakbong senador. Alam ni Attorney Harry Roque kung sino itong hudas na ito. At meron siyang ibinigay na clue, mga kabibig. Pero hindi niya sasabihin, of course. Pero I'm sure itong hudas na ito ay baka nabigyan din ito ng maleta. Baka, ang tawag ito? Nasilaw ang mata sa maleta. Or baka, in preparation for election sa 2028, kailangan ng datong para manalo. Parang for me, hindi na kailangan ng datong for 2028. Bakit? Kasi, alam na ng tao kung sino yung hindi nagtatrabaho, kung sino yung politiko na mga korap, yung mga lumalaban sa hustisya, lumalaban para sa taong bayan, sila pa ang pinakukulong. Pero yung mga, di umano yung mga korap, sila pa yung malayang-malaya. Diba? So, heto si Attorney Harry Roque Kabibig, kanyang ibinulgar ang di umano'y nagtraidor, naghudas kay Senator Bato de la Rosa. Kasi ngayon kabibig, pinag-uusapan, sinabi ni Claire Castro kung ano ang stand ni BBM. Ito na, ipadadakip talaga ni BBM si Bato. Inutusan na ni BBM ang DOJ at DILG na hanapin si Bato. Halak ka. So meaning kabibig, kung yan ang utos ni BBM, so totoo na siya ang posibleng nagpakidnap kay PRRD patungong Hague. Planado talaga yon, diba? At posibleng may traidor din kay PRRD. Diba? Posible yan kabibig. Traidor din si PRRD. So, malalaman yan kabibig. Malapit na. Oh. Malapit na. Pinai-enjoy pa lang ng Panginoon yung mga kurakot, yung mga politikong, ay nako, pinapaniwala ang mga tao na para sila sa taong bayan, para sila sa Pilipinas, pero hindi pala. Para pala sila sa kailang bulsa at bubusugin ang kailang bulsa at maging mayaman ang mayaman. Diba? O watch this video. Totoo po, merong naghudas kay Bato. Now, bakit ba ho binabantayan ko mga pangyayari sa buhay ni Bato? Kasi po, bago pa ako umalis ng Pilipinas, nakipagpulong po sa akin si Bato at sinilihan namin yung aking engagement na kung siya'y makakasuhan sa ICC, ako'y tatayong abogado sa kanya. In fact, hindi lang siya ang kasama ng pagpupulong na yon, yung iba pang PNP chiefs of staff na tingin namin ay kakasuhan ay kasama rin. So inassure ko sila, wag kayong mag-alala dahil kung kayo naman ay makakasuhan sa ICC, pero at sa tingin ko, malabo na kayo'y makakarating na ICC dahil dapat iharap muna kayo sa hukuman ng Pilipinas, nandun naman ako para saluhin kayo. Kasi syempre, napakahirap naman na ang mga abogadong mag-a-apply sa iyo ay di mo kakilala kung sino. No? Ang abogado talaga, nakadepende talaga yan sa absolute trust ng kliyente. No? Paano ka naman magtatrust sa kliyente doon sa mga puti na hindi mo kakilala? Bagamat, alam niyo dyan sa ICC, dami talaga ambulance chasers dyan. So anyway, ang problema ko ngayon, mula nung ako'y nailipat sa Austria, wala na nga ako sa dahig. No? So kaya lalo kong binabantayan ang mga development sa kaso ni Senator Bato, kasi kung siya'y mapapadala sa dahig, wala ako sa Hague. So kinakailangan, meron din akong abisuhan na kakilalang abogado na sasalo habang hindi ako makarating sa dahig. Dahil medyo may technicality po ako ngayon na ako'y nag-aantay ng asylum
decision ko dahil nga po ang Pilipinas ay kinansela ang aking passport, no? So para ikaw ay maging ICC lawyer, tatatakan yung passport mo ng visa for ICC lawyer, hirap, wala akong ganyang passport. So bubuo pa rin ako ng team ng mga abogado na sasalo kay Senator Bato, panandalian na hindi pa ako makapasok, no, hanggang wala akong travel document bilang abogado sa ICC. So talagang ako po, binabantayan ko lahat ng developments sa kaso ni Bato because yan po naman I promised him, no, that I will assure him legal representation when he needs it in the ICC. Hindi lang po siya ang aking pinangakuan, yung iba pang dating PNP chiefs na posible rin na merong warrants of arrest, no. In any case, kinukumpirma ko po na meron po talagang naghudas. Kaya lang po, yung pagkakaalam ko, yung nalalaman kong paghudas, nangyari po 2 linggo nang nakakalipas. Kaya sa totoo lang, yung mga abogadong kinontak ko para saluhin si Bato habang ako'y hindi pa makapasok, tinimbrihan ko as of 2 weeks ago. Na okay, dahil babiyahe rin sila papunta ng Dahig, o ano kayo, ready kayo ha? Anytime, kung dadalhin sa Dahig si Bato, sasaluhin natin on day 1. So, ang pagkakaalam ko po, yung paghuhuda sa kanya, 2 weeks ago, sinabihan ang otoridad kung nasaan siya. Siyempre, nakakalungkot, pera-pera pa rin yan dahil meron naman silang confidential funds. Talaga naman yan ang dahilan kung bakit sila may confidential funds, nabili impormasyon, at siyempre, malapit yan kay Senator Bato, no? Kaya talaga hudas ang nangyari. Mabuti na lang, ang balita ko, dahil kabaro naman itong si Bato, meron din nagbigay ng abiso kay Bato na alam nila kung nasaan ka. So yan po, hindi ko makukumpirma ha, hindi ko po sinasabi na nakausap ko si Bato sa mga nakalipas araw. Sa katunayan po, hindi ko na siya nakausap mula nung ako'y umalis ng Pilipinas. Nung panandalian na lumutang siya sa Senado, nakapagpadala ako ng mga messages sa pamamagitan ni Atty. Torion, sa pamamagitan ng kanyang may bahay, pero that's it. Wala na kaming pag-uusap. O yun na, kabibig. Ano ang iyong reaction? For me, no, kawawa si Senator Bato de la Rosa, no? Senador siya, mambabata siya, elected by the Filipino people, pero ito ang nangyari sa kanya. Diba? Si Senator Bato de la Rosa. Pero sabi ng iba, bakit si Bongo hindi pa rin nila pinahuhuli? Uy, baka malapit na yan. Baka inuna na nila si Bato de la Rosa. O, dapat sana sama-sama sila, sabi ng mga netizen. Sabi ng iba, baka si Bongo ang traidor. Huy, wag kayong ganyan. Hindi. Alam naman natin na talagang itong si Senator Bongo, malasakit boy natin, hindi yan magtra-traidor kay Senator Bato, kay BP Sara, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi yan, kabibig. So wag kayong maniwala sa pinakakalat ng mga chika-chika boom-boom dyan na si Bongo daw ang nag-traidor kay Bato. Huwag kayong ganyan. Mali talaga yan, ha? Huwag kayong maniniwala dyan. Gusto na lang pagsabungin si Bato at saka si Bongo. Kasi alam ng tao na posibleng itong si Bongo ang tatakbong vice presidente ni BP Sara. O, diba? So, kailangang masira ang imahe ni Bongo. Huwag kayong ganyan, ha? Friendship yan, si Bato, si Bongo. O, mga friendship yan. Sila yung totoong sinasabing loyal na loyal kay PRRD. Taga Mindanao yung tatlo na yan. Oo. Una si PRRD, sumunod si Bato, si Bongo. Yan ang totoong may serbisyo para sa bayan ng Pilipino. So huwag kayong maniniwala sa pinakakalat ng mga chismosang paraka dyan sa kapitbahay nyo, ng kokak dyan. Huwag kayong maniwala. So yun lang po, kabibig ang ating libak-libak for today. Ikaw, ano ang inyong opinion hinggil dito? Comment down dito below. Sino kaya, no, ang naghudas kay Senator Bato de la Rosa? Kawawa siya si Senator Bato de la Rosa, no? Talagang nagbigay siya ng trust sa taong ito, pero hinudas lang talaga siya. Malalaman natin kung bakit niya ito hinudas. Ay, nako. Yan ang kabibig. Bye everyone. See you next time.